Pandesal recipe mga sangkay, tara gawin natin. Mano-mano proseso, simpleng mga ingredients lamang yung ating gagamitin. Paki-like at share itong ating video at paki-follow na rin po. Ito yung ating mga ingredients na kailangan. Maglagay tayo ng asukal. So bali nasa comment section at sa caption na po yung ating mga sukat ng mga ingredients. Isang itlog, vanilya. Panoorin mo po yung ating video simula hanggang dulo kung sakaling kayo po nagpa-practice pa lang. Maglagay tayo ng powder milk, asin, at yeast. To brim or improver. Sunod ay malunggay. Maglagay na rin tayo ng tubig. Check nyo yung mga sukat ng mga ingredients bago nyo po ilagay. Magsunod ay shortening at margarine. Mix lamang natin. Tunawin natin ng maayos yung asukal at saka yung asin na ating nilagay. So bali 1 kilong malunggay pandesal po yung ating gagawin dito. At kung sakaling marami sa ito 1 kilo ay hatiin mo lamang lahat ng ingredients para makagawa kayo ng kalahating kilo. Ito na, susunod na natin yung ating 1 kilong harina. At bubuhin lamang natin yung ating minamasa. So inuulit ko, bali hindi natin kailangan ng makina dito. Kaya sa mga nagsasabi na paano daw kung walang makina, ito mga sangkay, panoorin mo yung video na to dahil hindi natin kailangan ng makina dito para sa pagmamasa nitong ating pandesal. At once na mabuo na natin itong ating minamasa na pandesal is pakikinisin na natin gamit ang mano-mano proseso. Ito meron tayong 1/2 cup ng mantika. So panoorin nyo sangkay, lalong-lalo na sa wala pang experience sa paggawa ng tinapay, mano-mano proseso. Ito mga sangkay idea. Inuulit ko para lamang po ito sa mga nagtatanong at sa mga baguhan na. Kung magaling ka na at basic na sa yung mga ganitong paggawa, ay syempre hindi para sa yung video na to. Ayan mga sangkay, habang binabagnod, kasi bagnod ang tawag nito sa amin, itong masa, habang binabagnod natin mga sangkay is maglagay tayo ng mantika. Yung mantika po is makakatulong po yan sa pagpapalambot ng ating tinapay. At bukod dun, habang ating minamasa ay hindi siya masyadong madikit sa ating kamay kapag meron pong mantika. Ayan, bali dyan sa part na yun mga sangkay is minasa ko lang po yan ng 4 minutes. Binagnod ko ng 4 minutes mga sangkay. So bali yung bagnod na yung mga sangkay, term po yan sa aking pinasukan dati na bake shop dahil meron pong mano-mano proseso doon na tinapay na ginagawa. Bagnod kung tawagin ng pagpapakinis na, ganyan doon sa aking pinapasukan. So yung mga sangkay, kapag katapos natin mapakinis itong ating masa, ay rest muna natin bago natin balikan or bago natin ipagpatuloy itong ating paggawa ng ating malunggay pandesal. At para sa iba pang recipe ng aking mga tinapay, nandiyan na po sa ating playlist, sa full video at sa aking YouTube channel, Marchel TV din po. At ito na nga mga sangkay, na-rest natin ng mga ilang minuto or napaalsa lamang natin. So bali, aalisan natin ng hangin bago natin i-cut or i-portion. Bali dito sa part na to is 35 grams po yung timbang ng aking pandesal. Yan, titimbangin natin para sure tayo na sakto yung laki ng ating paggawa ng ating 35 grams na pandesal. So bali, nasa inyo lang mga sangkay kung sakaling gagawa kayo ng pamerienda. Nasa inyo na lamang kung gaano kalaking pandesal ang gusto nyo. Or kung ngayon naman ay gagawa para pang negosyo, ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing ha. Dahil isa sa part na pinakamahalaga ang pag-costing kung tayo ay magtitinda ng ating kahit na anong produkto mga sangkay, napakahalaga po ng costing. Ito na nga, nagpalaman tayo ng keso. Nasa inyo lang mga sangkay kung sakaling gusto mo maglagay ng keso or magpalaman ng keso. Dito sa part na to is naglagay ako ng palaman na cheese para mas malasa naman yung ating pandesal. At saka ko naman binalot yung keso nitong ating dough at dinerecho ko nalagay sa ating breadcrumbs. Yung breadcrumbs naman mga sangkay, sa mga nagtatanong, is yung mga tira ko itong na tinapay na walang palaman. So bali, tinosta ko lamang mga sangkay at saka pinino. Yan, para makagawa ako ng breadcrumbs. So bali yung ating breadcrumbs mga sangkay, marami po kasing paggagamitan yan eh. Lalong-lalo na kung tayo ay merong, kahit na maliit na bakery, marami tayong paggagamitan itong ating breadcrumbs. So bali kung sakaling kayo ay baguhan at gagawa kayo ng breadcrumbs mga sangkay, piliin nyo yung walang palaman. Kasi kapag pinili nyo may palaman, kagaya ng mga choco or ube, kapag ginawa nyo, pag tinusta nyo yan at pinili nyo is may mahalo pong ibang kulay. May mga itim-itim. So bali yung hindi nakakaalam sa ganyan sa paggawa, isasabihin na marumi kasi may halo na itim-itim yung ating mga breadcrumbs. So bali kung sakaling kayo gagawa ng breadcrumbs is wala pong palaman, mas maganda mga sangkay. Ito na nga, nagawa na natin yung ating pandesal, rest muna natin bago natin isalang. At after 1 hour and 30 minutes, ito isasalang na natin yung ating malunggay cheese pandesal. So bali 180 degrees Celsius yung init ng ating oven dyan. At ito na mga sangkay, pinapula lamang natin yung ating pandesal. Ito na yung ating finished product. Kape na lang yung kulang. So yun, sana nagustuhan yung video na ito mga sangkay. Huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakifollow na rin po ng aking page. Thank you for watching. See you on my next video. Tara merienda mga sangkay.